Gavin's POV. Papa! Naintindihan naman niya agad na ibig sabihin ng aking nanlilisik na mga mata. Nang maalala ko nangyari nung nalasing ako, napahawak ang aking kanang kamay sa ulo ko. Pambihira, Gavin, nakakahiya ka. Bulong ko sa sarili ko. Nagitla ka nang biglang mag-vibrate ang cellphone ko. Biglang uminit ang mukha ko na makita ko sinong tumatawag. Sinagot ko ang tawag at tandaan ko sinuot ang headset ko. Sang lupalop ka ba nagsuot ha? Nagtanan na ba kayo ng babae mo? Mabilis kong inalis ang headset ko dahil sa lakas ng sigaw ng babaeng nun. Binalik ko rin naman agad paglipas ng ilang segundo. Hoy Gavin, umamin ka nga. Tumakas ka na ba sa mga atraso mo? Hinilot ko ang noo ko bago ko siya sinagot. Pwede ba kumalma ka muna, Agatha? Hinay-hinay sa pagbibitaw ng mga salita. Kalmado kong sad habang tinitingnan ng masama si Papa na ngayon mamamatay na kakapigil ng tawa. Pauwi na ako ng Pilipinas. Kasama ko si Papa. Talaga? Kamusta si Gian? Okay na ba siya? Ang sakit sa tenga ng boses ni Agatha sa totoo lang. Hindi ko siya maintindihan kung ba't ang hilig-hilig niyang sumigaw sa akin. Wala na si Gian. Tumahimik bigla ang bungangerang si Agatha. Narinig ko pa mahina niyang pagkikpi. Huwag ka mag-alala, pagkatapos naming ayusin ang puntod ni Gian, diretso ako agad dyan sa bahay natin. Sorry kung hindi ko na naisundo ang sasabihin ko dahil umayak ng malakas si Agatha. Bakit? Suminghot to bago maling magsalita. Bakit naman ganun kadali? Hindi ba sabi ng doktor? Suminghot na naman to at suminga. Hindi ba sabi ng doktor magtatagal pa si Gian? Baka may medical impractice na nangyari. I will contact. Nagsalita ako dahilan para mapatigal si Agatha sa pag-imik. No need na, Agatha. It's okay. Nasa maayos na lugar si Gian. Wala na siyang nararamdamang sakit doon. Let's just accept it. Humagulhol si Agatha sa kabilang linya. I don't know na napamahal na pala sa kanyang kapatid ko. My deepest condolences, Gavin. Thanks. See you. Binaba na ni Agatha ang tawag. After nun, maya na ako inasal ni Papa. Nakakainis na di ko maintindihan. Naguhulog na nga ba ako sa babaeng kinasusuklaman ko? Para takpan na namumugto ko mga mata, nagsuot ako ng photochromic na salamin. Nang dumating ng Pilipinas, agad kami dumiretso ni Papa sa may Eternal Gardens. Ngayon ko napagtantong katapat pala ng libingan ng mama ni Agatha ang libingan ng aking mama. Maayos namang nihatid Gian sa kanyang bagong tahanan. Alam kong masaya siya saan man siya naroon dahil makakapiling na niya si mama. Pinunasan kong huling luha ko para sa araw na to samantalang si Papa tuloy lang nakatitig sa urn ni na mama at Gian. Kung di lang dahil sa'yo, Gavin, baka nakasunod na ako sa iyong mga mama. I can feel how miserable he is at this very moment. Simula na nagkasakit si mama at Gian, kitang-kita at ramdam na ramdam kung gaano sila kamahal ni Papa. I am beyond blessed to have someone like him. Siguro nga pala, palautang siya at maluho but no one can beat him for being a faithful husband and a loving father. Tinapik ko ang balikat niya para iparamdam sa kanyang di siya nag-iisa at may makakaramay pa. Nagulat ako nang bigla niya ako niyakap. Gavin, ikaw na lang meron ako. Please don't put yourself sa sitwasyong po pwede mo ikapahamak. Nakaramdam akong kirot sa puso ko dahil huli na ang lahat. I already made a big mistake. I already joined the devil's den. Ilang buwan na lang at maniningil na si Emil. Habang abala si Papa sa pagre-repaint ng wall, napatingin ako sa puntod ng mama ni Agatha. Di ko alam ba't kusa naglakad ng pa ako patungo sa lugar na yon. Binasa ko ang pangalan ng mama niya, Martha de Vera. Siguro doon isinunod ang pangalan ni Agatha. Kumunot ang noo na makarinig ako ng hikbi ng isang babae sa di kalayuan. Lahat ng taong napapalapit sa puso ko kinukuha niya. Bakit ganun? Isinumpa ba ako? Mabigat ba ang kasalanan ko nung nagdaang buhay ko? Umatras ako papalapit sa dingding at patuloy pinakinggan ang sinasabi ng babae. After mamatay ni Mama, ikaw ang naging sandalan ko. Ikaw ang nagbigay sa akin na rason para lumaban sa buhay, para hindi magpaapi, para manindigan. I still cannot accept the fact na sumunod ka kagad kay Mama. Tapos alam mo ba, babe? Nakaklose ko yung kapatid ng asawa ko. Sobrang kulit at daldal niya pero yung words niya malaman eh. Hindi siya basta-bastang bata. He can uplift someone just by talking. He made me smile for a long time na walang nakakaalam kundi kaming dalawa lang. Feeling ko, babe, nagkaroon ako ng little brother na kasing ugali ko at kagaya ko mag-isip. Pero humagulhol ng iyak ang babae. Teka, ba't pamilyar yung iyak niya? Paos na paos ang boses sa tila ba ilang linggo siyang nag-concert sa Mall of Asia Arena. Pero kinuha rin siya agad-agad. Ang sakit-sakit, babe. From the tone of her voice, she's obviously in agony like me. Despite of every hardships that I've been through,
Ito pa rin ang patuloy na nakatayo at nagpapanggap na okay lang ang lahat. Di dapat ako magpakita ng senyales na nahihirapan ako dahil kailangan pa ako ni Papa. Is she the girl that I've been thinking about? Babe, favor naman oh. Ibulong mo naman kay God na wag mo nang kunin si Papa. You know how much I need him. Wala nang titira sa akin kundi siya na lamang. Alam kong malakas ka kay God kasi mabuti kang tao. Please do me a favor, Era. Nang marinig ko ang pangalang yon, nakasiguro na akong si Agatha nga, ang babae nagsasalita kanina. Naampas ko ang noon na maalala kong magkatabi nga pala ang libingan ng mama ni Agatha at ni Era. Hindi ko alam ang gagawin ko ngayon. Nagdadalawang isip kung lalapitan ko ba siya o hindi. She hates me and I am aware of that. Anak, halika nga rito. Tulungan mo ako magpintura. Di ko naabot yung part na yun, ikaw nang gumawa. Saad ni Papa. Naistatwa ko sa kinatatayuan na makita ko si Agatha nakatingin sa akin. Anong ginagawa mo sa harap ng libingan ni Mama? Kanina ka pa ba dyan? Nagtataka niyang tanong. Nakahinga ako na maluwag ng batiin ni Papa Gerald si Agatha. Agatha, nandyan ka pala. Nilapitan niya si Agatha at bineso. Nagmano naman agad ang aking asawa kay Papa. Bakit po kayo napadpad dito, Natigilan si Agatha na makita ang urn ni Gian. Lumakad si Agatha palapit sa libingan ng aking ina at ng aking bunsong kapatid. She's silent yet I can see in her eyes kung paano siya kalungkot. May I? Pagpapaalam niya kay Papa. Di ko naintindihan ang nais ni Agatha ang gawin pero naunawaan iyon ni Papa. Makalipas ng ilang minuto niyakap ni Agatha ang urn ni Gian. Pirikit ang mata na siyang kasabay naman ng pag-agos ng kanyang mga luha. Ang daya mo, bunso. Bunso? Yun bang tawag niya sa kapatid ko? Ang sabi mo lalaban ka. Ang sabi mo magpapagaling ka at uuwing nakangiti. Maglalaro pa tayo, diba? Ipapasyal ka pa ni Ate Agatha. Ano nangyari, Gian? Bakit? Bakit bumigay ka kaagad? Di ko na malayan pagpatak ng aking mga luha. Nasanay akong kami lang magkakapamilya ang nagmamahalan. Hindi ko akalaing sa ugaling pinapakita ni Agatha, may mabuti pala siyang kalooban at maalam siyang magmahal. Lumakad palapit sa kanya si Papa Gerald. Niyakap siya habang ako'y napako na sa aking kinatatayuan. Ngayon ko lang napansin na mamagang mga mata ni Agatha. Napatakbo ako sa kinaroroonan nila nang biglang mawalan ng malay si Agatha. Nataranta kami ni Papa. Binuhat ko siya papunta ng sasakyan habang si Papa naman nakakandado ng libingan ni Mama at ni Gian. Agatha, padalawang beses mong nag-collapse sa harapan ko, inaalagaan mo bang sarili mo? Magkahalong takot at pag-aalala ang nararamdaman ko sa mga oras na to. Natatanaw ko na ang sasakyan. Napatigil ako sa pagtakbo nang biglang may tumawag sa pangalan ko. Gavin! Mahal! Alam kong si Janice yun pero wala akong panahon para bumalik pa at kausapin siya. Sa ngayon ang alam ko kailan kong dalhin sa ospital si Agatha. Wala pa rin siyang malay ngunit ang pinaka nakakalungkot na balita ay ang biglaang pagpanaw ni Don Herbert. Hindi ko alam paano ko yun sasabihin sa kanya. Magkatabi kami ngayon ni Dexter at di siya umiimik sa akin, ganun din ako sa kanya. Masasabi ko talagang nagluluksa siya. Bukod sa naka-all black attire, halata sa kanyang kilos at itsurang pagdadalamhati. Nabibingi ako sa katahimikan kaya't nagsimula na akong kausapin siya. Dexter, ano nangyari? Ba't namatay si Don Herbert? Mahina akong tanong sa kanya. Tumitig siya sa akin ng diretso. Nakita ko ang pagpatak ng luha sa kanyang mga mata. Ang pagkakaalam ko, inampon siya ni Don Herbert at bilang sukle sa kabutihan ng papa ni Agatha, nangako siyang pagsisilbihan ng mga De Vera hanggang sa huling hininga niya. He died during the operation? Matipid niyang sagot. Napayuko siya habang magkahawak ang kanyang mga kamay. Maya-maya pa'y muli siya nagsalita. Hindi ko alam kung paano ko ibabalita kay Agatha ang nangyari. Nakaburol na ngayon sa mansyon ng De Vera si Boss Herbert. Ang masaklap pa. Napahinto si Denver sa pagsasalita. Kumunot ang noo at nakatiis sa tanong na yon na naudlot niyang sabihin. Ang masaklap pa ay? Tumunghay si Dexter at tumayo. Nakatalikod siya sa akin. Humakbang siya ng mga 3 hakbang. Napatayo din ako sa aking kinaupuan at dahan-dahan sumunod sa kanya. Dexter, may iba pa bang problema? Pangulit ko. Boss Herbert's last will and testament. Nagawang papirmahan ni Karina si Boss Herbert sa pinagawa niyang last will and testament. Naramdaman ko ang pagbilis ng tibok ng puso ko. Masama ang kutob ko pero sana hindi yun ang sitwasyon. Iisang kumpanyang naiwan kay Agatha at yun ang insurance company na ngayon may inaarap na matinding suliranin. The rest of her father's properties were transferred in the name of her stepmom. I gritted my teeth. Napakayumang kamay sa narinig. Tila ba gusto kong manuntok sa pagkakataong to.
Bigla rin akong nag-guilty dahil akong dahilan kung ba't nagkandaletse-letse ang insurance company nila. What happened? Paano nangyari yun? Hindi ba't may abogado si Don Herbert? I mean, si Papa? Para siya lang ni Karina. Sunod-sunod kong tanong. I saw how Dexter clenched his fist before he answered. Binayaran na malaki ni Karina ang abogado ni Boss, Attorney Del Mundo, is greedy. At yun ay hindi alam ni Boss Herbert dahil tayong kabutihan lang pinakita nito sa kanya. He is de veras attorney for almost 20 years, kaya't buong tiwala sa kanya na mag-ama. Kahit ako, I did not see it coming. Pareho kaming lumapit sa may pintuan sa gilid ni Agatha. Bilang lalaki, ramdam na ramdam kong mahal na mahal ni Dexter si Agatha. The way he talks to her, the way he takes care of her, and the way he prioritizes her made it very obvious. Mahal na mahal mo siya, no? Nilingon ako ni Dexter. Yes, I love her, and I can do everything just for her. Ikaw, mahal mo na ba si Agatha? Natigilan ako sa katanungan niyang iyon. Bakit ba pag tinatanong ako kung may pagtingin ako kay Agatha, hindi ako agad makasagot? Your silence means you love her. Binali niya ng muli ang tingin niya kay Agatha. Bumalik na ako sa upuan. Yumuko ako at iniisip ko na ba talaga si Agatha para sa akin. Napatayo ako sa aking kinaupuan na sumagi sa isip ko si Janice. I need to talk to her. Bulong ko sa aking sarili. Tinapik ko ang balikat ni Denver para magpaalam. Hindi naman niya tinanong ko saan ako pupunta. Naglakad ako papunta sa parking lot na may tumawag sa cellphone na isang unregistered number. Di ko na yun pinansin at tuloy-tuloy akong pumunta sa aking sasakyan. Binubuhay ko pa lang nang biglang may isang batang lalaki lumapit sa tapat ng bintana. Puno ng grasa ang kanyang mukha at kulago na net ang damit. Sa aking estimate, nasa around 7 to 9 years old na siya. Isasara ko sana ang bintana ng sasakyan sa pag-aakala na mamamalimos ang batang yon, pero nagulat ako na may nilabas siyang isang bond paper. Malinaw na malinaw ang nakasulat. Pumunta ka sa Palace Fuego. Hihintayin kita, Mr. Gavin Rivas. From your boss, Emil. Lumabas ako sa aking sasakyan at binigyan ko ng 1,000 ang batang lalaki. Agad siyang lumayo sa akin habang kumakanta. Baka sa mukha ang siya dahil sa perang aking binigay. Lumingali nga ako sa paligid para tingnan kung may nagmamatsyag sa akin, ngunit wala ako nakita maski isa. Pasensya ka na, Emil. Kailangan ko muna makausap si Janice bago ako makipagkita sa iyo. Usal ko bago tuloy ang binuhay ang makina ng aking sasakyan. Pinandar ko yon na sobrang bilis. Makalipas ang halos 45 minutes ng pagdadrive, nakarating din ako sa apartment ni Janice. Kumatok akong marahas pero walang nagbubukas ng pinto. Tinawag ko rin ang pangalan niya. Ang aming endearment binanggit ko rin ngunit wala pa rin Janice na nagpapakita. San ka nagpunta, Janice? Maya-maya pa'y tumawag na naman yung numero kanina. Nagdadalawang isip pa ako kung sasagutin ko ba ang tawag pero sa bandang huli, in-slide ko na rin para i-accept ang caller. Sino to? Mahina akong saad. Mahal. Napatuloy ako sa tuwa na marinig ko ang kanyang boses. Mahal, miss na kita. Nasaan ka ngayon? Arito sa harapan ng dati mong apartment? Masigla kong sambit. Mahal, bati mo ko nilingon nung nasa Eternal Gardens ka? Si Agatha, mahal mo na ba siya? Ramdam ko ang pagpipigil niya ng iyak. Nahampas kong ulo dahil sa pagkakamali kong yon. Di ko rin mapaliwanag kung ba't mas pinili kong dalhin agad si Agatha sa ospital kaysa mayakap ang babaeng matagal ko nang hinahanap-hanap. Siguro dahil nakataya ang buhay ni Agatha? Hindi, mahal. Ikaw lang nag-iisang may-ari ng puso ko. Pasensya ka na. Nawalan kasi siya ng malay noon at kailangan ko siyang dalhin agad sa ospital. Sana maintindihan mo. Pagpapaliwanag ko. Sige, mahal. Basta naman sa'yo mismo nang galing paniniwalaan ko. Nakahinga ako na maluwag. Para ko nabunutan ng tinik sa narinig. Wala pa rin siyang pinagbago. Napaka maunawain pa rin niya. Miss na kita. Nasaan ka? Pupuntahan kita. Ngayon naglalakad ako pabalik ng sasakyan. Inihahagis-hagis pa ang susi sa ere. Nandito ako sa Palace Fuego. Napahinto ako sa paglalakad na marinig ko ang lugar kung saan pinapupunta ko ni Emil. Agatha's POV. I slowly open my eyes. I see a familiar white ceiling and I smell a familiar scent. Teka, nasa ospital na naman ba ako? Naalala ko na bigla ako mawalan ng malay. Napangiti ako na sumagi sa isipan ko si Gavin. I saw how worried he was that time. May nakapa akong kamay sa may tabi ko. I smiled when I see him patiently waiting for me. Nakatulog siya sa tabi ko habang hinihintay ako magkamalay. Gavin? Bulong ko. Hinaplos ko ang buhok niya. Di ko maikakailang na miss ko ang presensya niya. Nadismaya ako nang biglang nagising ang lalaking sa tabi ko at tumunghay. Agatha? Mahinang wika ni Dexter. Dexter, ikaw pala yan. Nasaan si Gavin?
Biglang sumimangot si Dexter. Bakit kailangan mo pa siyang hanapin? Ako ang nasa harapan mo ngayon. Suplado niyang tugon. Iniwas ko ang tingin sa kanya. Agatha, I need to tell you something. Napalingos ulit ako pabalik sa kinaroroonan ni Dexter. Hinihintay kong bumuka muli ang kanyang bibig ngunit iba ang nasaksihan ko. Tumulo ang kanyang mga luha. Si Papa na naman ba? Ano nangyari kay Papa Herbert? Nauutal kong tanong. Bigla ko niyakap ni Dexter at kasunod noon ang paghagulhol niya. Agatha, stop calling my name. Answer my question. Ano nangyari kay Papa? Aalisin ko sanang karayom na nakatusok sa aking mga kamay pero hindi ako nagtagumpay dahil pinigilan ako ni Dexter. Di siya nakayupo sa akin ngunit hawak-hawak na ngayon ang kanyang kaliwang balikat. Diretso siyang nakatitig sa aking mga mata. Kailangan mo magpalakas. Saad niya. Ano bang nangyari talaga kay Papa? Bakit di mo ako masagot? Naiinis kong wika. Inoperahan na siya. Matipid niyang sagot. What? Di ba next week pang schedule ng operation niya? Tumaas ang boses ko dahil niyaan niyang maoperahan si Papa nang walang consent ko. Si Karina, nagsinungaling siya sa mga doktor. They proceeded the surgery without Dr. Richard. Bumilis ang tibok ng puso ko, naramdam ko ang pagtaas ng presyon ko. Napakayumang kamay ko sa aking nalaman. Halos di na maipinta ang aking pagmumukha sa sobrang galit. Agatha, huminahon ka. How can I stay calm? Kung alam kong hindi si Dr. Richard ang nag-opera sa aking papa. Tell me, Dexter. Wala ba akong karapatan magalit sa ginawa ni Karina? Nagulat ako nang bigla naman niya akong yapusin. Tinipik niya ang likod habang binubulungan niya ako ng kumalma. I can feel his seriousness at di ko rin maikakaila. Nag-aalala talaga siya sa akin. Dexter, kamusta si Papa? Sabihin mo sa akin naging matagumpay ba ang operasyon? Na walang masamang nangyari sa kanya, na walang komplikasyon. Nabasa ang hospital gown ko ng mga luha ni Dexter. Tuloy-tuloy ang pag-iyak habang nakayakap sa akin. Ramdam ang pag-iinit ng aking mga mata. Unti-unting nanlabo at unti-unti nabasa ang aking mga pisngi. Agatha, wala na ang iyong papa? Wala na si Boss Herbert. Humigpit ang pagkakayakap sa akin ni Dexter. Nawalan ako ng lakas. Bigla ko nawalan ng ganang mabuhay. Bakit? Bakit kailangan sa akin mangyari to? Ba't pakiramdam ko ay sinumpa ako ng kung sino? Ano bang pagkakamali ko at ganoon lamang ang galit ng tadhana sa akin? Umalingaw sa silid ang malakas kong iyak. Di na magkamayo si Dexter kung paano ako papakalmahin. Halos maubos ng luha ko. Sunod-sunod na wala ang mga taong malalapit sa puso ko. Si Era, si Gian at ngayon si Papa. Agatha, tama na. Baka samantalaan ng lasa. Kailangan mo magpalakas dahil hindi yun na masamang balita. Tumigil ng kusang pagpatak ng luha na marinig ang sinabi ni Dexter. Anong ibig mong sabihin? Di ba pakali si Dexter? Kinamit ang ulo pagkatapos tumakad sa patungo sa may pintuan.